Hello, Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from February 12 to 18, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We will be straightforward parang sa ngayong linggo. Okay, Aries. February 12 to 18. Para sa bagong linggong ito, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Ayan. Agad-agad. No worries po, dahil ito ay ating sinashuffle mabuti bago tayo mag-start. The Six of Pentacles, hiramin ko to guys. Tayo po ay live na live sa ating FB. So, hiramin ko itong pinapatungan kapag merong nagtatanong. Okay, parang baliktad. Ito, ganito na lang. Ano ba talaga ang mundial? The Six of Pentacles ay narito, Aries, King of Wands reverse, the Four of Swords, and the Death card. Ito, hindi kailangan katakutan. Meron lang po itong kalakit na mensahe. Unang-una na dito, Four of Swords. Okay. So, meron ditong pagkapagod. Kita mo naman, nakahiga siya. Okay? Marahil kasi dito, ikaw itong, tayo po ay weekly, hindi kailangan laliman. The King of Wands, ayan, bumababa rin. Nagiging low-key. Low-key ang energy ng mga Aries this week. Still, just only take what resonate po. Tayo ay general message. Pero isang paalala marahil po ito para sa ilan to take some time off your busy schedule this week para makapagpahinga ng makahinga. Lalo pa kung kayo yung mga provider, breadwinners, or umaangat yung pagiging compassionate nyo or humanitarian, kita nyo mapagbigay. Kayo itong bigay ng bigay. Sa anumang paraan po ito, kahit sa simpleng gawain or yung efforts na inilalaan mo sa mga tao or sa ilang taong malapit sa iyong puso. Sana kahit yes, parang yes na ibibigay mo yung pangangailangan ng iba, pero ikaw ba? Paano yung ikaw? Okay? Lagi mong tatandaan, Aries, na alalahanin mo rin yung ikaw kasi bilang Aries, on fire kayo lagi eh. But King of Wands, sabi ko nga, yung motivation, medyo hindi mawawala. Lalo kung ang inspirasyon nyo ay ang makapagbigay, makapag-share. Pero, ito lang, baka meron kayong kailangang ipahinga. It could be physically, mentally, hindi po isang professional, medical advisor ang Moonchild. Pero, i-priority mo rin ang ikaw. Okay. Add ko to, if ever hindi mag-apply yun, meron ditong pag-reach out. Parang meron ditong, kung hindi man kasi kayo yung nagbibigay, reversal tayo, Pero meron ditong mga kailangan. Okay? At dito medyo maninimbang din kayo, syempre pa, kung papahiramin ba ito. Okay, kasi hindi naman ganun kadaling kumita ngayon ng pera, Pero, ulitin ko, andito yung pagiging makatao nyo at pagiging mapagbigay. At napaka-importante sa inyo na matugunan, okay, kung ano man yung hinihingi. But, sabi ko nga, papakiramdaman nyo ang inyong sarili at ang sitwasyong ito. Okay, it's okay to say no. Or learning to say yes or no. Okay, this week. Kasi baka yes kayo ng yes sa tao or sa ilang gawain, sa ilang responsibility. Yes to opportunity, oo, pero tanungin din ang sarili kung kaya ba. Kasi sa realidad, di ba, kapag meron tayong extra work for an extra income, maganda yun. Pero, kaya ba? Ayan. Baka kasi, andyan, nag-iinit kayo, on fire kayo, goal-getter kayo this week. But at the same time, tatanungin ng sarili, tatapikin mo ang iyong katawan, ang iyong balikat. Kaya ba? Kaya pa ba? It's okay to pause, Aries. Hindi mo kailangang madaliin ang ilang bagay-bagay. Okay? Magpahinga rin pag may time. Ngayong linggo, para sa inyo, Aries. Hello, Taurus! Weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading. From February 12 to 18, 2024, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus. Ngayong linggo, anong maiiwan natin para sa kanila? Message.
Taurus. Taurus, para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Okay? Okay. Sige. Meron na dito ilang cards. Okay. The Six of Wands. The Justice card. This one is in reverse. Ayan. Ano ba ito? Nagulat na. Alam niyo, sinashuffle ko mabuti. Every time, after each sign ang pagbasa. Pero, parang ngayong linggong ito. It's all about sharing. Sharing, giving, and loving. Bilang buwan tayo ng mga puso, kanina pa bumabagsak ang Six of Pentacles. Kita mo naman siya. Actually, 6 and 6 ang umangat sa inyo. Ayan. Ito yung service. Service, and ito, ayan, parang gusto niyang nakasano siya, no? Kanina pa bumabagsak. Sige. I-operate na natin itong Justice card. Naka-reverse to, pero parang tumatalon siya at gusto niya pa-upright. Sige, hindi natin pipigilan. Naka-upright daw siya dapat. Okay. Umangat dito sa inyo ang 6. Sabi ko nga, it's all about service. I mean, kung ano tong serbisyo na pwede nyong maibigay para sa ilang tao, lalo pa sa mga taong malapit sa inyong puso. Umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. Yung balance, yung love, yung respect, andito. At sa totoo lang, when it comes to your service or your daily work, dito rin yung pumapasok, ano? Papapasukin natin yung dito. Usaping pera, trabaho, kung ano mang pinagkakabalahan nyo sa pang-araw-araw, meron kayong selebrasyon. May something positive. Parang may pag-glow ng inyong mga buhay karera, trabaho, or anong pa man ito, ano. At dyan, itong positive potential na ito when it comes to work, ito, celebration, 6 of Wands. Diyan kayo higit na makapag-provide. Siyempre pa. Diyan kayo makakapag-share. Mabibigyan kayo ng opportunity na tugunan palalo itong mga hangarin nyo when it comes to your family and loved ones. Okay. Andito yung energy. Lahat ng ginagawa nyo ngayon sa trabaho, sa pamilya, pamanito, or personal na kapareha, Justice coin, this is all about rin balance, relationship, partnership, marriage. Andito na lahat. Kaakibat niyan, ito hindi ko tatamisan. Bilang kanina naka-reverse siya, pero marahil isang indikasyon ito, napapaangatin nyo yung isa't isa. I mean, sasabay, couples in a relationship, sasabay sa inyong mga kapareha, or kahit pa single, okay, regardless. Okay. Kasi parang meron ditong pag-init eh. Pwedeng pareho naman kayong nag-iinit sa isa't isa. Maaaring mag-apply din ito sa partnership nyo matatawag in business. Merong something pag-spark sa part na yan. So, may pagka-overflowing pa nga ng energy, ng love. So, pag pareho kayo nag-iinit, baka may pagkasobra. So, alalay lang sa part na yon na baka malamangan ng isa, yung ganang tendency. So, kalma. Easy lang. Kailangan nyo magsabay. Okay? Other messages, kung meron man kayong gustong simulan, huwag niyong pagdudahan ng inyong mga kakayanan ngayong linggo. Ulitin ko, patungo ito sa magagandang posibilidad pa. Kung saan, meron financial success. Gaano man ito, sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba. Ng posisyon, ng sitwasyon, pero ulitin ko, merong magandang possibilities. So, merong improvement. May magandang flow pagdating sa money. Ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini, February 12 to 18, 2024, weekly Kapalaran Tarot Scope. Kuha lang tayo ng pinaka-message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Gemini ngayong linggo, message. Gemini. Okay, meron na dito. 7 of Wands, the Fool is in reverse, at ito, sama na natin, the 2 of Pentacles reverse. Okay.
So, andito yung pagiging hindi lang bukas. As a Gemini, very open naman kayo sa maraming possibility. Open-minded. Networking ba ito, Moonchild? Hindi. Pero, andito yung pagiging ready. Ready sa maraming bagay. Or sa maraming tao. Or pwedeng bago. Okay? Pero, Gemini, wag lang kayong padalos-dalos. Ngayong linggo, tayo ay weekly horoscope, tarotscope. Kasi parang, yes, ready kayo to fight, to move on, or gumalaw, magbigay ng aksyon, humakbang, pero wag mamadalian. Kahit sa mga ano lang ito, simpleng kagustuhan or interest nyo, huwag kayo magmadali. I-consideran nyo yung proseso, i-process ito sa inyong mga isipan. Pag-aralan kung kinakailangan. Lalo pa po kung ito ay something investment na may kaugnayan sa pera. Okay? Or kahit sa simpleng enerhiya, pahalagahan mo yung oras. Siyempre pa yung oras na pwede mong maibigay sa isang bagay, tao. Hindi kailangan magmadali. Para meron ako ditong kasi nga ready kayo eh. May pakiramdam tayo nagiging mainipin, pwedeng ganun, kaya nagmamadali. Take it easy, one day, one step at a time. Wala kayong ilang kalaban dito, okay? Wala kayong ibang kalaban dito. Huwag kayong magmadali. This week, maiiwanan po natin na ito yung best week para maging organized. Okay, magplano para sigurado. At ano pa itong mga gusto nyong marating, puntahan, bigyan ng pag-aksyon, papunta kayo doon. Meron kayong protection. Pero isa-isa lang. Okay? Isa-isa lang. Parang ang dami nyo kasi gustong, kahit sa simpleng pag-aaral or meron kayong gustong matutunan, mararating nyo yan sa tamang panahon at pagkakataon. Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarotscope from February. Nasaan yung date? Makakalimutin ang Moonchild. February 12 to 18, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer, ngayong linggo, message. Cancer. Anong ating maiwan para sa kanila this week? Cancer. Cancer this week. Anong maiwan natin? Okay, medyo marami to. Hindi natin pipigilan. The Seven of Cups. Ay, narito. The Ace of Swords. Page of Pentacles reverse. And the Five of Swords. Reverse. Okay. Okay. So, Cancer. At parang babalik ko yung tanong, meron ba kayong ilang plans? Kahit sa simpleng ideya na bigyan ng pag-aksyon, desisyon ngayong linggo na may kaugnayan sa pera? Or anything related sa money investment ba ito? Or kahit sa simpleng energy, ang dami yung gustong gawin. Take it easy, Cancer. May iwan ko na hindi ito ang best week to make major moves or decision. Tayo po ay weekly lang naman. Weekly horoscope, tarotscope. Hindi nyo kailangan madalian kasi parang umaangat dito yung pagiging indecisive o hindi pagkaklaro. Magplano para sigurado. Unti-unti, isa-isa lang. More on finances ang umaangat sa akin. Trabaho. Be careful, okay? Maybe this is a warning na hindi kailangan katakutan na papaangatin nyo this week. Yung inyong awareness, yung pagkaklaro, yung tamang responsibility kung paano nyo pinangahawakan ng inyong money. Okay? Kung ano yung mga kailangan nyong bigyan ng aksyon bagong simulain ba ito again
or kung ano yung mga moves, or movement na gusto nyong makita, or ano ba yung next move nyo when it comes to your money sector, finances. Syempre pa, dito kayo sa mas merong seguridad, sa sa mekos-mekos ni. Kasi ang dami guys, 7 of Cups. Kahit sa simpleng ideya lang ito, weekly tayo. So, ito po isang bagay na pinag-aaralan, lalo pa nga po kung meron ditong involved na pera. Pero ayan, may sumisigaw. Yung aking pamangkin, kung kailangan nating ipos, ay nagtatantrums. Okay. So, ito yung medyo live na live po. Opo, pasensya na po. Pero, merong pag-angat ng something action na gusto nyong kung saan alam nyong mag-grow pa kayo money-wise or financially na hindi imposible. Pero unti-unti, huwag kayo magmadali. Okay? Kasi parang walang makakapigil sa inyo this week eh. So, napakahalaga rin kung kinakailangan or kung nanaisin ay mag-pause muna, humingi ng payo sa alam yung makakatulong sa inyo or sa mas professional. Kung medyo marami, maraming pera ba? Ayan, why not? Baka naman. Baka marami kayong plans in regards money or marami talagang finances na involved dito. Ito, isang message lang din. Why not consult a professional or financial advisor kung nanaisin? Kung hindi man, kahit sa simpleng payo, okay, aking uulitin, sa isang tao na pwede niyong mapagkatiwalaan or alam niyong mas nakakaalam, magtanong, mag-research, mag-aral, pag-aaralan ito hanggat kaya at kinakailangan. Slow down, take it easy. Huwag kayong ma-pressure, wala kayong ibang kalaban dito, wala kayong kakompetensya. Okay? Makakarating kayo doon. Magagawa nyo ito, matutugunan, maharap nyo. One day, one step at a time. Ngayong linggo, para sa inyo, Cancer. Hi, Leo, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 12 to 18, 2024. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Message. Leo. Anong maiwan natin para sa mga Leo? Ayan, may bumagsak na. Sige. The 4 of Cups. 6 of Pentacles. Andito na naman ang 6 of Pentacles. Add natin itong isa. The 10 of Swords. Okay. Parang gentong-gento yung, parang nga kayong fire signs. Nandito tayo sa elements ng fire signs ngayon. Tayo po ay live na live sa ating FB. Kung kayo nakapakinig sa kapwa nyo fire sign na Aries, umangat din ng 6 of Pentacles. Okay. Andito, ang inyong mga pusong mapagbigay. Kumbaga, yung sense of responsibility na makapagbigay ay umaangat dito. Pero ito ay isang bagay na pinoproseso or isang indikasyon, Leo. Especially kung ito ay may kaugnayan sa pera na pag-aaralan. Kita mo siya? Ayan. Pakita natin sa live. Ayun sa live, hindi natin na ipapakita po. Pero huwag kayong mag-alala dahil ito ay ating i-upload rin. Okay. If ever merong mangailangan, reversal tayo every time. Kung ikaw man itong mangailangan or merong mangailangan na someone sa iyong pamilya or malapit sa iyong puso, especially din po kung this is something huge, kumbaga malaking usapan ito, investment or anything related with money, ipoproseso. Huwag kang magmamadali. Okay? Pag-aaralan kung kinakailangan. Kasi lalo paangat kasi dito ang iyong puso eh. Leo has the biggest heart kasi in the zodiac. So talagang yung mga puso nyo, pusong mamon, ay lalampot. Pero hindi ibig sabihin na hindi okay mag-share, Pero lalo pa kung lagi na lang din kayo. I mean, yung umaangat sa inyo, yung responsibilidad na kailangan makapagbigay, easy lang muna din. Okay? Tayo po ay weekly, kahit ngayong linggo lang. Huwag nyo lang mamadaliin ang mabagay-bagay. Kung hindi man ito, kahit hindi ito may patungkol sa pera, kung meron kang gustong ibigay, kahit sa simpleng salita, opinion, komento, or komunikasyon, kung meron kang gustong i-share, ayan, marahil isang paalala,
Lalo pa kung ito ay isang agam-agam, the Ten of Swords ay narito. Kung meron kang gustong i-open up na pakiramdam sa mahal mo, gawin ito ngayong linggo. Okay? Nang hindi ka pasugod, hindi ka pabigla-bigla sa kung ano mang pwede mong mabitawan, pinoproseso aking uulitin. Okay? When it comes to work, Ten of Swords, it's okay to step back, Leo. Okay? Parang ano kasi, yung pagbibigay, maring merong nakukulangan, reversal tayo every time, maring ikaw ito, or ang kapareha, if you're in a relationship, couples, meron nakukulangan na isa sa inyo. So, this is the best week to spend quality time with your loved ones or your partner. So, ito, maaaring yung pagbibigay kahit sa simpleng oras. Lalo pa kung may pagkapagod ang isa sa inyo or ikaw mismo ito. Tanungin ang sarili, kanino ka ba humuhugot ng lakas mo? So, marahil isang mensahe ito na magpahinga rin. Okay? Relax din pag may time. Lalo pa kung ikaw nga itong breadwinner or provider sa family, take a pause. Okay? Take a break. Ngayong linggo, para sa inyo, Leo. Hi, Virgo. Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 12 to 18. Ayan, 2024, Weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Virgo, message. Virgo, ano may iwan natin para sa mga Virgo this week? Okay, may bumagsak na. Okay. I guess okay na to. The Fool. Add pa tayo. The Two of Swords. The Ace of Cups. This one is in reverse. And the Four of Pentacles. Reverse. Sige, add natin yon. Okay. Okay. Anong maiwan natin dito, Moonchild? Parang ang dami niyong iniisip. Ang dami niyong gustong simulan, puntahan, bigyan ng pag-aksyon, ilang bagong simulain. Or sa mas practical, meron ba kayong higit na inuuna sa trabaho na hindi niyo maharap, okay? Or hindi, kumbaga nag-a-adjust lang din kayo. Or nag-iwan kayo ng priority right now kung saan kayo higit na kailangan. Doon lang muna. Siyempre pa. Pero bilang kayo yung mga Virgo, very organized naman kayo. Orderly. So, ito ay something, lalo pa kung marami. Ang dami ko nakikita rito na hindi nyo mabigyan ng pag-action yung ilang bagay sa pamilya ba ito, personal relationship, dahil na rin sa ilang agenda. Or ilang personal na ganap. Okay? Pero ano pat, magagawa nyo yan, maharap nyo yan, prioritize lang din. Hindi sa meron tayong binabaliwala, lalo pa kung pamilya ito, malapit sa iyong puso. Pero, lalo, hirap, lalo, kung meron kayong trabaho, tapos meron kayong mga anak na, or, ito, yung mga personal na kapareha, isa-isa lang. Okay? Huwag kang masyadong ma-overwhelm yung feeling. At communicate lang din. Paliwanag mo na hindi naman sa binabaliwala. Reversal tayo every time. So, maaaring ikaw mag-apply dito or ang iyong kapareha or kaibigan. Life in general, pamilya, andito kasi lahat. So, paliwanag na hindi sa binabaliwala mo siya. Pero, nagiging practical lang din, okay? Angat yung pagiging practical dahil sa ilang kadahilanan na kailangan mo munang unahin. Tayo po yung weekly, especially nga dahil Valentine's Day. Kailan ba yung Valentine's Day? Hindi alam ni Moonchild kasi hindi nagsa-celebrate ng napaka-bitter ni Moonchild. Hindi. Pero, kumbaga, celebrate love yung day na yun kasama ang kapareha sa paraan nyo. Kahit sa anumang paraan ito na aangat yung inyong pagiging praktikal. Ano pat itong, sabi ko nga, yung plano nyo or ilang ganap para sa iyong pamilya, sa inyong anak or asawa, ay matutuloy din naman.
Adjustments are required lang talaga ngayong linggo. Be flexible and adaptable sa ilang bagay-bagay. Harapin mo muna yung sa palagay mo ay kailangan right now. At ito nga, may ilang bagong simulain. Pwedeng merong travel, okay? Kahit pa ito ay, it doesn't matter kung ito ay long or short trips. Kung saan ay, ayun na, mas maharap nyo na ang isa't isa. Mas mabibigyan mo na ng oras yung kailangan. Pero right now, hindi sa magiging madamot kayo. The Four of Pentacles ay narito, Ace of Cups. Pero, aalalahanin mo na lang din. Papaangatin mo para sa ilan naman. If ever hindi mag-apply yung ilang unang messages ni Moonchild. Kumbaga, pag-aaralan, ipoproseso, kung saan kahigit na kailangan muna ay maglaan ng energy. Kahit sa simpleng enerhiya ito. Kasi parang mas madamot na kayo doon sa ideya ng pag-spend kahit sa simpleng enerhiya. Hindi na kayo masyadong or agad-agad nagtitiwala na tama naman. Or maybe isang message po yun. Kasi the Fool ay narito. Anito yung excitement Exciting ganap this week. Pero, but at the same time, the Two of Swords, Ace of Cups, Reverse, parang alalay na lang muna. Okay? Napakahalaga ng, alam niyo yun, tinitingnan, pinag-aaralan yung bawat hakbang na pwede nyong gawin ngayong linggo. Gaano man kayo ka-ready or ka-excited sa ilang bagay-bagay. Mag-i-enjoy naman or i-enjoy, ulitin ko, sa inyong sari-sariling paraan ang linggong ito. Buwan, ayan, or linggo ng pag-ibig para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, from February 12 to 18, weekly kapalaran tarot scope. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Libra this week, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Libra. Ngayong linggo, para sa taong maaaring makapakinig, anong may iwan natin para sa kanila? Libra. Okay, ang dami nito. Sige, hindi natin pipigilan. Madami talaga, guys. The Seven of Cups. This one is in reverse. Ayan. Maraming options, choices, gawain. Talagang ito yung unang bumungad. Ang daming bumagsak. Bago simulain ba ito? Project or new inspiration? Ace of Wands, the Six of Swords, the Five of Cups, and the Lovers. This one is in reverse. Okay. So, hindi ko ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. Okay? Sige. Okay. For couples. Couples in a relationship, bilang umaangat dito sa inyo ang partnership area. Love. Nasaktong-sakto. Bilang andito tayo, love month. At parating na tayo ngayong linggo sa Valentine's Day. Ulitin ko, hindi ko tatamisan, pero wag lang po lalaliman. Umaangat dito yung hindi nyo pagkasabay at one point, okay? Kahit ngayong linggo lang. Weekly tayo. Weekly kapalaran. Okay, meron ditong pagtalikod. Maring ito ay dito sa ilang hindi nyo pagkasabay. Pagsabay. Okay? Maring tatalikuran nyo itong ilang negativity or maybe isang message po yon na hindi nyo kailangan laliman yung ilang negativity. Kasi napaka-normal niyan sa buhay relasyon. Okay. Yes, maring merong changes at huwag kayong mag-alala. Kung makakayanan nyo, ito para sa mga couples, married, in a relationship. Kung ito po yung malalagpasan, mapanghahawakan nyo, maipagsasabay nyo ngayong linggo, yung inyong connection, wala pong magiging malalim na problema. Okay? Kung i-allow nyo lang na tulungan, na sumabay sa kapareha, o ikaw itong sasabayan niya, kayong dalawa, syempre pa, kasi the Lovers po is in reverse. Ayan, isang indikasyon na at one point, hindi kayo magbabalance. Or meron kayong hindi magugustuhan, or siya ito,
umaangat yung disappointment ka, okay, or regrets. Na kasi, di ba, minsan hindi natin nakikita yung effort or hindi natin natatanggap yung gusto nating resulta or wala tayong matanggap na anything, okay, bilang Valentine. Hindi po ibig sabihin, okay, kung wala mang matanggap na espesyal, hindi ibig sabihin nun ay wala nang pagmamahal, okay? Maybe isang indikasyon to na kumbaga, paangatin yung kasapatan. Things will change for the better. Sa akin nakikita rito. Kung mangingibabaw ang pagmamahal pa rin sa isa't isa sa kabila ng ilang pagkakaiba or hindi nyo magustuhan. Okay? Parang ano lang to? Little things na hindi kailangan liliman. Para sa ilan, kung hindi yun mag-apply at talagang eto, normal ba to? Parang normal na to these days. Parang breakup season ata ngayon sa showbiz. Showbiz pala, hindi. Ayan, magiging diretso si Moonchild. Hindi kailangan laliman po, ano man ang kasi guys kahit, eto, nahihirapan na naman i-deliver. Namin, mekos-mekos ni Moonchild, pero, kahit pare-pareho kayo ng sign, Libra, sa realidad, iba-iba pa rin kayo ng hinaharap. Iba-iba kayo ng edad, Pero kung andito na kayo sa punto ng relasyon na punong-puno na lang kayo ng negativity, ayan, na hindi nyo na yun mabago pa, maaaring yan yung talikuran ng ilan sa inyo. This week, tayo po ay weekly, kahit sa simpleng pakiramdam lang ito, hindi kailangang laliman. Okay? Pero regardless na ito, if ano man ang tinatakbo ng relationship, single ka pa man, more on self-care, self-love this week. Iwas sa stress. Okay? Iwas sa pakiramdam na mag-isa ka. Dahil umangat dito, ulitin ko, things will change for the better. Meron at merong magandang movement pagdating sa iyong buhay, love life. Ace of Wands. Paangatin yung inspirasyon, maging ano pa man ang itinatakbo ng iyong relasyon. Kahit pa sa punto or sa isang pakiramdam na hindi ka okay. Totoo naman yan. Happiness is a choice. Ito, sabi nga, Seven of Cups, ang dami mong options. Okay? Huwag mong isipin na hanggang dyan ka lang. Or, yun na lang. Marami pang pwedeng bagong simulain ng parating sa inyo. I-enjoy. I-enjoy ang ups and downs ng buhay relasyon, pag-ibig ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hi Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading. Well started. Walang tayo ng ilang messages para sa inyo from February 12 to 18, 2024. Anong may iwan natin para sa mga Scorpio ngayong linggo? Message. Scorpio this week. Anong may iwan natin para sa mga Scorpio? Okay, medyo marami to. Kunin lang natin. Itong unahan, kukunin ko na Ayan. The Eight of Cups. And then, kuha lang tayo yung pinaka-message na babagsak. Scorpio this week. Anong ating may iwan para sa kanila ngayong linggo? Ayan. Kuha pa tayo sa ayan na. Page of Wands. Eight of Cups, Page of Wands, and Four of Wands. Okay. So, ngayong linggo, tayo po ay weekly, weekly Kapalaran Tarot Scope. Limitless yung ganap ngayong linggo. Or limitless yung pakiramdam nyo na lahat ay magagawa nyo. Na ang ganda. Aangat ang inyong tiwala. Or maybe isang mensahe po ito na huwag kayong pagdududahan ng inyong kakayanan. Dahil marami kayong pwede pang magawa. May ilang bagong simulain. Or, eto, Page of Wands and the Four of Wands ay magandang indikasyon po na merong selebrasyon. Patungo ka doon sa ayan na, mekos-mekos na po. Mekos-mekos na po bilang
mag-uumaga na, no? Sinasalubong na tayo ng ilang chicken. Live na live rin po tayo. Wala nang edit-edit to, guys, sa ating FB. Pero, parating ka na doon, papunta ka na doon, Scorpio, sa selebrasyon, na kung saan hindi lang ikaw ang magse-celebrate, pero ang iyong pamilya. I-claim na natin ito ngayon pa lang. Kung, uulitin ko, paangatin mo yung iyong tiwala, yung lakas ng loob, na anuman ang ibato sa'yo ng mundo, kakayanin mo. Malalagpasan at malalagpasan mo. Okay, pangahawakan mo lang din dito ang iyong faith, the Page of Wands, isang indikasyon din yan nung spiritual connection mo sa Kanya, sa taas kay Lord, maging ano pa man ang inyong religion, tiwala lang. Yes, magtitiwala kayo sa inyong mga sarili, pero syempre pahigit sa Kanya. Isentro nyo siya sa mga panahong ito or pagkakataon na parang blanco ang, kumbaga, for some of you na nagsisimula from zero, magtiwala kayo na bawat hakbang nyo ay merong something na reward, something magandang potensyal. Bawat hakbang nyo sa buhay, paglalakbay, yung path na pinagdadaanan nyo, kasama nyo siya. Okay? Okay. New beginnings, kasi meron na kayong tatalikuran. Meron na kayong iiwanan, o meron na kayong i-release kahit sa simpleng pakiramdam, at dito magiging handa kayo sa mga bagong simulain. Patungo kay the one, why not? Kasi po, Four of Wands, this is not only based sa selebrasyon aking na-mention, pero yung puso. Okay, may pagsaya, may pag-angat, actually, nung mas seryoso na relasyon, patungo sa love or marriage proposal ba ito ngayong linggo bilang Valentine's Day? Valentine's week na, oo. Ngayong linggo na yan, why not? Para sa ilan, okay, na napagdaanan na itong ilang limitless na ganap. Kumbaga, sinubok na kayo ng ilang pagkakataon sa relasyon. Then, why not ang marriage or proposal na ito this week? If single, maring merong party events kasama ang mahal sa buhay, pamilya, umangat dito, or kaibigan, pwede rin naman. Napakalawak ng relationship sector, merong pagsasama-sama, kasiyahan, or meron talaga kayong attend na wedding, pwede rin, or get together ito with your loved ones, or maybe isang indication na huwag din kalimutan ang mga mahal sa buhay. Connect, okay, or reconnect sa ilang taong ito na malapit sa iyong puso ngayong linggo, Scorpio. Hi, Sagittarius. Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 12 to 18, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po sa linggong ito. Para sa mga Sagittarius, message. Anong may iwan natin? Para sa, ayan na. Meron, umaangat. Add pa tayo dyan. Sagittarius. This week. Okay. Okay, medyo marami sila. Kunin lang natin yung pinakababagsak dito. Sagittarius. Okay. 8 of Swords. The 7 of Cups. And the 4 of Wands. Okay. Parang ang dami, no? Marami ba itong ganap? Or merong ilang deadlines na hinahabol, project, ilang kailangan harapin na clients? Ang daming ganap. Pero kung yan po ay isa-isahin nyo, okay, na hindi kayo nagmamadali, kaya naman parang nagmamadali ang ilang tao sa inyong paligid. It could be, sabi ko ngayon, clients or boss, isa-isa lang, okay? Ano pat? May pagkakumpleto. Merong selebrasyon. Patungo kayo sa selebrasyon, guys.
Pero wag lang kayo ma-overwhelm, okay? Kasi parang ang overwhelming sa dami ng deadlines or kailangan yung harapin. Ayan, merong celebration. Merong success. May pagka-complete. Matatapos nyo to, maharap, matutugunan. Huwag kayong mag-alala. Kalma. Okay? So, andito pa rin. Umaangat pa rin sa Sagittarius yung blessing of work. Patuloy na pagka-busy and yung pagiging productive this week. Other messages, if ever hindi yan mag-apply, maaaring meron kayong puntahang event or merong party invites ba ito? Wedding? Or, okay, for some of you, tayo ay general message. Just only take what resonate po. Pero, single, meron ditong pasikreto na nakadungaw, nakasilay sa inyo. Parang ang dami nitong iniisip na gustong bigyan pag-aksyon, pero hindi niya mabuksan-buksan ang kanyang mga mata sa realidad na dapat makuha ka, hindi. Parang may nahihiya, okay? May pagka-shy type, ganon. Or merong ilang dahilan, personal reasons, kaya hindi mabigyan ng pag-aksyon. Okay? First single yun. Or talagang merong mga admirer, mga Sagittarius, pwedeng merong magpaparamdam sa inyo. Ngayon, oo nga, buwan ng mga puso. So, sana all. Ang haba ng hair. For couples in a relationship, may pag-spark ng love life. Magsa-celebrate kayo ng kaysaya. Meaningful. Magiging meaningful ang linggong ito. Oo. Valentine's Day, why not? Meron kang something na para bang hindi man ito ganun kabongga o kalaki sa inaasahan ng nakararami. Pero ulitin ko, fulfilling ito sa feeling. May kasapatan. May pagkakompleto. Okay? Okay. Ayun yung pinaka-message. Masaya, okay lang. Light. Ang gaan, may pagka-spark. May pag-ingat ng inyong mga buhay love life. So, enjoy, and celebrate love ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Para sa mga Capricorn na tayo, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 12 to 18, 2024. Anong maiwan natin para sa mga Capricorn ngayong linggo? Message. Capricorn this week. Ayan, may umangat na. Add pa tayo dyan. Capricorn, ayan. The Five of Swords ay narito. Six of Cups reverse. And kunin natin itong isa. The Knight of Cups. Okay. So, Capricorn. Okay. Parang umangat dito more on relationship. So, dun muna tayo, iwan na natin na merong pag-ayos dito. Reconnection or even reconciliation for some of you when it comes to your it could be an ex, guys. The Knight of Cups. Maaring merong magparamdam or magbalik loob, magbalik bahay, hindi. Para merong pagsuyo ako nakikita rito na may kaugnayan sa nakaraan or sa ilang experiences nyo when it comes to love. Lalo pa para sa ilan na hindi naging maganda yung closure. And this time, parang kahit tayo po ay weekly. Reversal din tayo every time. So, parang ikaw ang higit na reflect or maka-reflect dito or itong na-mention ko na person. Kahit sa simpleng pag-iisip lang muna, pag-reminisce, pag-alala, ayan, sa nakalipas, sa kung ano kayo before, lalo rin kung hindi kayo naging, hindi naging maganda yung closure or yung pagtatapos nyo. At ito, parang gusto na nitong matuldukan para magkaroon kayo ng pag-uusap or magandang simulain para sa ilan. I know hindi mag-a-apply to para sa lahat, pero for some of you, kahit over the net, pwede itong magparamdam. Okay? Other messages when it comes to work. Okay.
Lalo pa kung merong something tension. Ito, napaka-normal. Minsan humaharap tayo sa tension, lalo pa kung ang dami yung ginagawa sa inyong buhay trabaho. Ano? Then, ngayong linggo. Ayan. Kagaya rin yung naiwan ko, may pag-aayos. Okay, sa inyong mga paraan na hindi kayo nababalutan ng tension or ng conflict. Lalo pa rin kung isa lang naman po yung inyong mga hanggarin. At yun ay syempre pa, ay mag-level up kayo sa inyong mga trabaho. Okay? Okay. Kumbaga yun naman yung kagustuhan ng lahat at dito may pagkakasundo. Kung inyo lamang pahihintulutan, iba-iba tayo ng proseso dyan, At sa realidad, magkakaiba tayo ng hinaharap. Pero kahit unti-unti, tayo po ay weekly. Okay, magkakaayos, may pag-aayos ito. Wag lang po madaliin. Okay? Kasi umangat yung parang pagiging mature and responsible ng bawat taong involved dito, if ever meron man nga na tension. At yan, kahit unti-unti, parang umaangat na yung maturity, magiging maayos to, okay, mag-alala. If ever meron tension, okay, hindi kailangan laliman at hindi kailangan i-connect agad sa sarili yung bawat na mention ni Moonchild. Pero other messages, when it comes to love pa rin, kung hindi mag-apply yung someone from the past, for some of you na nasa isang relasyon ngayon, couples in a relationship, I will be honest, merong ilang lang dito, ilang glitches, okay, or kabagalan, maring hindi magtagpo ang inyong mga schedule, sa busy ng buhay, lalo pa ngayon, Valentine's. So, wag damdamin, okay? At meron kasing umaangat dito ng pagiging moody, napaka-normal din, lahat tayo, merong moods, certain moods, So, yun lang, pag-unawa rin, pangatin niyo yung maturity sa inyong relationship, na ang lahat ng bagay merong dahilan kung bakit minsan hindi kayo nagkakasabay. Basta andito pa yung puso nyo, alalahanin nyo lang ang inyong, lalo pa sa mga pinagtibay na ng panahon at matagal na rin, alalahanin nyo yung kayo, okay? Yung pinakadahilan nyo. At kung nasaan ang inyong mga puso. At itong tensyon na ito ay hindi magiging malalim. Para sa inyo, ngayong linggo, Capricorn. Hello Aquarius, weekly kapalaran tarot scope from February 12 to 18, 2024. Kuha lang po tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Aquarius, anong may iwan natin para sa inyo? Message. Aquarius, anong may iwan natin para sa mga taong ito this week? Aquarius, may umaangat dito, ayan. Kunin na natin the Page of Swords and the Queen of Pentacles. Okay. So, parang dito yung inyong mga goal or mga gusto nyong i-pursue when it comes to your work or family. Umaangat po dito yung pagiging provider, breadwinner, especially nga kung kayo dito yung ilang obligations nyo para sa kanila. Ayan, nagugulat tayo. Nagdi-record na tayo at live na live. Parang meron na nanaginip ata. Hindi ko malaan. Pero, eto na. Ituloy na natin, Aquarius. Okay. Mukhang umiiyak ata ang aking pamangkin. Pero sige. Ituloy natin ito. Umaangat para sa inyo, Aquarius, yung bagong simulain or sabi ko nga, kung meron kayong gustong simulan, i-pursue, or kung umaangat yung curiosity sa ilang bagay, huwag niyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan. Bigyan ito ng pag-aksyon. Napakagandang linggo ito, okay, na gawin yan. Kahit sa inyong mga simpleng paraan lang muna, or pagpaplano. Parang magiging maganda yung flow at effective naman ito. Okay? Pagkatiwalaan lang. Lalo pa kung andito ang inyong mga puso, ang makapagbigay lang din.
at ang makapag-share para sa inyong mga mahal sa buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hello Pisces, February 12 to 18, 2024, weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Okay, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces, message natin para sa mga taong ito. Ayan, si Miss Yoli ay isang Pisces. Si Miss Angel Cariza ay isang Sagittarius na nabigyan na po natin ng pagbasa kanina. Pero po kayo mag-alala dahil ito nga po, nire-record din natin ng mga bagay-bagay. Okay? So, live na live rin po tayo. Hindi pa natin na-mention sa ating FB. Pisces, medyo mailap ang cards last week. Ayan, may sumasama na sa akin kamay. Okay, add na lang natin to isa pa. The 9 of Swords. This one is in reverse. 9 and 9. 9 of Wands. Sama natin to. And the Chariot. Okay, Pisces. Hindi ko ito tatamisan. Merong ilang struggle, difficulties, challenge. Pero hindi kailangan laliman yon. Okay? Ito napaka-normal naman. Kahit sa inyong mga pakiramdam na hindi kayo okay. Or, it could be, hindi isang medical advisor ang Moonchild po. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. It could be physically or mentally, may pagka-drained ang energy. So, may iwanan ko po na ito yung best week para kayo ay magpahinga. Mag-relax pag may time. Slow down. Take some time off your busy schedule na maglaan ng more me time, private time. Lalo pa po kung andito kayo sa punto kung saan ay may pagkalito. Okay? Napakahalaga. Lalo nga rin po kung may challenge. Ulitin ko, normal. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero ito po isang test lang. Subok lang ang inyong kakayanan. Malalagpasan to. Pero hindi nyo rin naman kailangan. Weekly tayo, kailangan harapin lahat ngayong linggo. Isa-isa lang. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Again, physically, mentally, or even spiritually, recharge your batteries, your energy. Napakahalaga niyan. Okay? Other messages, the Chariot naman ay narito. For some, kasi iba-iba tayo ng paraan po kung paano tayo nag-heal, nagpapagaling, nag-recharge ng energy. So, tatanungin nyo rin po ang inyong mga sarili, kanino ba kayong humuhugot ng lakas? Sa inyong sariling paraan lang din ito, okay? Yung iba gusto mapag-isa, magtulog, ayan, magpaspa, magpaganda, or mag-travel, dito rin po yon. Or kasama ang mahal sa buhay, kapareha. Why I'm getting a message po dito na merong susubok? Kasi dito, para sa ilan, just only take what resonate. Pagdating sa love life, merong susubok ulit sa kabila ng ilang test na ito ng inyong pinagsamahan. Okay, para ito sa mga dalawa lang to eh. For single, pwede rin naman na merong magbalik sa nakalipas. Kung saan ay naiwanan kayo ng hindi masyadong magandang pagsasama and this time parang meron ng direksyon or meron itong movement para sa inyong dalawa. For couples in a relationship, aangat yung pag-unawa. Okay, sa kabila po ng test na ito, sabi ko nga, maaaring sinusubok lang kayo. Ito lamang po ay challenge. So, papaangatin nyo dito yung inyong mga paraan kung paano nyo hinahandle ang inyong relationship ng balance. Okay, single. Ayun nga, ayun yung Moonchild. Para bang meron ditong pag-aayos din. May pagkaklaro na. May pagkaklaro sa kabila ng ilang challenge pa rin na hindi mawawala sa anumang sektor. Lahat tayo ay merong ups and downs, highs or lows. Para maniwala ka na meron at merong dahilan ng lahat. Ulitin ko, don't be too hard sa inyong mga sarili. Laban lang, tuloy lang, patungo ka pa sa tamang tao, tamang direksyon kung saan ka higit ay magiging masaya para sa inyo ngayong linggo, Pisces.